Sa mundong puno ng plastik ng ngiti, peking kaibigan at pangakong babalikan kita na hindi naman nangyayari, may isang klase ng pagmamahal na hindi marunong magsinungaling. Ang pagmamahal ng hayop sa taong nagligtas sa kanila. Hindi mahalaga kung lumipas ang 1 taon, 5 taon o kahit 2 dekada pa. Kapag nakita nila ang taong minamahal nila, hindi nila nakakalimutan. Ito ang mga kwentong magpapatunay na minsan, mas tunay pa magmahal ang hayop kaysa tao. Eto si Kiara, isang leon na hindi mo gugustuhin makita sa sabana ng gutom. Pero may isang tao na hindi niya kailanman kinain, si Adu. Ang lalaking nagpalaki sa kanya mula noong cub pa lang siya. Si Du ang nagligtas at nag-rehabilitate kay Kiara sa kanyang wildlife sanctuary. Pinakain, inalagaan at tinulungan siyang lumaki. Kalaunan, inilipat si Kiara sa mas malaking facility. Lumipas ang maraming taon, ang katanungan ng marami, nakikilala pa kaya niya yung taong nag-alaga sa kanya. At nung nagkita muli sila, hindi yon ang lumabas, parang malaking pusa na nakita ang paborito niyang amo. Sa digmaan, hindi lang sundalo ang lumalaban. Kasama rin nila ang mga military dogs, mga aso na trained para maghanap ng bomba, kalaban at minsan pag-asa. Isang marine ang nagkaroon ng napakalalim na samahan sa isang military dog habang nasa serbisyo sila. Magkasama silang dumaan sa panganib pero dumating ang araw na naghiwalay sila. 3 taon ang lumipas nang mag-retire ang aso, inadapt siya ng parehong marine at nang mag-reunion sila, hindi mo alam kung sinong mas excited, yung sundalo o yung aso na halos maiyak sa saya. May isang tao na naging espesyal sa isang kawan ng elepante. Hindi siya trainer, hindi rin siya boss. Pero siya ang taong nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Pagkatapos ng 14 na buwan na hindi sila nagkita, bumalik siya. At nang makita siya ng mga elepante, hindi sila naglakad. Tumakbo sila. Isang buong kawan ng higanting hayop na para mga batang sabik makita. Ang tatay nilang galing abroad. Isang chimpanzee ang natagpuan sa kagubatan na halos hindi na mabuhay. 7 tadyang ang bali, mahina, sugatan, at malapit nang mawalan ng pag-asa. Pero may isang mag-asawa na nagligtas sa kanya. Pinagaling nila siya, inalagaan, at tinulungan makabawi. Pagkatapos ng ilang taon, nagkita sila ulit. At ang reaksyon ng chimpanzee, parang bata nakakita ng magulang na matagal nang nawala. Para kay Aaron Morris, hindi lang aso si Jolene. Siya ay pamilya. Isang araw ninakaw ang kotse ni Aaron. Ang problema, nasa loob ng kotse si Jolene. Kala mo pelikula na malungkot ang ending. Pero makalipas ang ilang araw, natagpuan ang asong si Jolene. Iniwan sa ibang estado. Yung kotse natagpuan sa ilog. Pero sabi nga ni Aaron, ayos lang mawala ang kotse basta bumalik si Jolene. Isang mabangis na leon ang iniligtas ng mamang ito sa tiyak na kamatayan. Nang magkita sila ulit, ang inaasahan ng marami ay isang wild predator. Pero ang nangyari, ang leon na ito ay naging parang malambing na kuting. Sa gitna ng kaguluhan sa Ukraine, maraming tao ang napilitang tumakas. Isang lalaki ang kinakailangang umalis ng biglaan. Ang masakit, hindi niya naisama ang kanyang aso. Pero makalipas ang ilang panahon, nagkaroon sila ng pagkakataong magkita ulit. At ang reaksyon ng aso parang nanalo sa loto. May isang maliit na aso na naging sentro ng isang legal na laban. 2 tao ang pareho nagsasabing sila ang tunay na may-ari. Kaya ang ginawa ng judge, simple. Pinakawalan niya ang aso sa courtroom at tinayaan ng aso na pumili kung kanino siya lalapit. Ayun, tapos ang kaso. Hipos ay isa sa pinakadelikadong hayop sa Afrika. Pero may isang hipo na inalagaan ng isang lalaki
Mula pa noong 1 linggo pa lang siya. Nung magkita sila ulit, hindi aggression ang makikita. Ang hipo ay nagsusuminghot at nagpakita ng sobrang excitement. May isang manok na matagal lang hindi nakita ang kanyang amo. Pagbalik ng bata, iba ng itsura niya, bagong gupit. Pero kahit nagbago ang itsura, ang amoy, ang boses at ang presensya, hindi maloloko ang manok. Sa isang iglap, nakilala niya agad ang taong mahal niya. Isang aso ang halos hindi mapigilan ng sarili sa excitement nang bumalik ang kanyang amo na sundalo. Matagal na deployment, matagal na paghihintay, at nung nakita niya ang amo niya, ayun, parang nagka-energy drink, takbo, talon at naiyak sa saya. Parang sinasabi niya, "Boss, akala ko hindi ka na babalik." Si Jupiter ay isang leon na nailigtas mula sa circus noong bagong panganak pa lang. Hindi siya lumaki sa wild, lumaki siya sa pagmamahal ng babaeng nag-ampon sa kanya, si Julia Torres. Nang magkita silang muli, ang leon na dapat kinakatakutan ng lahat ay naging parang malaking pusang bahay. Malambing, masaya, at halatang naaalala niya kung sino ang tumulong sa kanya noong halos butot balat na lamang siya. Isang babae ang pumunta sa animal shelter para mag-ampon ng bagong aso. Dahil akala niya, hindi na niya makikita ang alagi niyang nawawala. 2 taon na ang nakalipas. Pero pagpasok niya sa shelter, may isang aso na biglang tumingin sa kanya. At sa isang iglap, pareho nilang na-realize ang imposible. Ang aso na nawala niya noon, nasa harap niya na. 2 chimpanzee na dating magkaibigan sa laboratorio, nagkahiwalay ng 25 taon. Isipin mo yon, higit 2 dekada. Pero nang makita nila muli ang isa't isa, parang isang reunion na walang ambagan. Isang maliit na aso ang nawawala ng 6 na taon. 6 na taon na akala ng pamilya niya ay isa ng asusena. Pero minsan ang mundo ay may sariling milagro. Isang araw natagpuan siya at nakabalik sa pamilya niya na halos di makapaniwala. May isang unggoy na lumaki sa pangangalaga ng isang babae. Pagkatapos ng ilang taon na hindi sila nagkita, dumating ang babae upang bisitahin siya. At nang makita siya ng unggoy, umiyak siya. Nakilala niya agad ang taong nagpalaki sa kanya. Isang circus monkey ang muli nakita ang kanyang matalik na kaibigan. Isang taong laging nagpakita ng kabaitan sa kanya, at nang makita niya ito, niyakap niya ng mahigpit, parang ayaw na niyang pakawalan. May isang aso na nagngangalang Cassie na hindi nakita ang kanyang amo sa loob ng 2 taon. Para sa aso, parang isang buong buhay niya yon. Nang makita niya ulit ang amo niya, sobrang saya niya na halos mahimatay sa excitement. Ganon kalalim ang pagmamahal ng aso. May isang babae na nagngangalang Anita na nag-socialize ng isang pack ng wolves. Pagkatapos ng 2 buwan na hindi sila nagkita, bumisita siya. At ang mga lobo na kadalasan ay kinakatakutan ng tao ay naging parang mga aso na sabik sa amo. Isang gorilla na pinalaki ng isang lalaki na nagngangalang Damian. Palaunan, pinakawalan siya sa kagubatan. Pero nung magkita sila ulit, nagkaroon ng isang reunion na hindi makakalimutan. Ang gorilla lumapit sa tao nagpalaki sa kanya at parang ayaw na niya itong pauwiin. At dito nagtatapos ang kwento na nagpapaalala sa atin ng isang simpleng bagay. Ang hayop, hindi sila nagtataksil, hindi sila nagpapanggap, hindi sila nagkukunwari. Kapag minahal ka nila, habang buhay nilang maaalala. At kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Tito Jones TV. Kita-kits sa susunod na kwento. Shout out Trahima Munto, Inaba Family, Bong Hadi ng Binyan Laguna, Fehi Dequino Francisco ng Victoria Tarlac City, Erwin Balowaloa na nasa Belgium,
Christy Simbulan ng Los Baños, Laguna, Renato Lapinig, Ducay family ng Valencia, Richard Andrada ng Pasay, Abelardo Napaw ng Legazpi City, Rolo Palamores at kay Dato Abdullah Mangansakan ng Cotabato City. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.